Hello po mga kapatid. Good morning po. Blessed morning po sa bawat isa. Ngayon po, ang pagbubulay-bulayan po natin ay dito po sa John chapter 15 verse 10. Sabi po dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-iibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So, nung nakaraan po ang ating pinagbulay-bulayan ay utos din po ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi naman po sa 1 John chapter 4 verse 21, sabi po doon, kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. So, hindi po literal na kapatid lang po, mga kapatid. Ang ibig sabihin po nun, magmahal po sa bawat isa or sa kapwa. So, di ba na-share natin doon yung idalangin sila, ipag-pray sila, sama sa panalangin at yung mga correction, kasama po yun sa pagmamahal. Ngayon, ang atin naman pagbubulay-bulayan, ito pong sa John 15 verse 10. Yan nga po, kung tinutupad natin ang utos ng ating Panginoon, mananatili tayo sa kanyang pag-ibig. Tulad ng pagtupad po niya sa mga utos ng Ama at siya ay nananatili din sa pag-ibig ng Ama. So, yun ang ating pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid. At gusto ko lang po i-share sa inyo, ano nga ba yung utos na pinakamahalaga ng ating Panginoon. May nagtanong kay Lord, kung natatandaan niyo po ito. Tinanong siya, ano ba yung pinakamahalagang utos? Sabi, ang sagot ng Panginoong Hesukristo po dito, nababasa po natin sa Matthew chapter 22. So, puntahan po natin yung Matthew chapter 22 verse 37. Matthew chapter 22 verse 27, ang sabi po dyan ay, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. So, yun ang sabi po dito sa ibigin mo ang sumagot sa Jesus. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. So, yun po ang pinakamahalagang utos, mga kapatid. So, paano natin maipapakita sa Lord na tayo ay sumusunod sa kanyang utos, mga kapatid? Ano ba yung mga utos pa ng ating Panginoon? Yung nakaraang pagbulay-bulayan natin, idalangin ng ating mga kapatid. Pero meron pang mas utos ang Panginoon. Share the gospel, mga kapatid. I-share natin ang magandang balita. Share natin ang word ni Lord. Dahil ang salita ng Panginoon, ito yung talagang compassion sa ating kapwa. Ito yung may ibahagi natin sa ating kapwa na talagang ang magiging result nito ay kaligtasan, mga kapatid. Kapag shinare mo yung salita ng Panginoon, dahil alam naman po natin na ito talaga yung utos ni Lord. Dahil gusto nga ni Lord, di ba po, gusto ni Lord na lahat ay maligtas, mga kapatid. So, ano pa yung mga utos ni Lord? Siyempre, magtiwala tayo sa Panginoon. Yung pagtitiwala sa Lord talaga. Yan yung gusto ni Lord na makita sa atin para matupad din natin yung mga utos niya. Yung pananatili natin sa kanyang salita. Kapag nananatili tayo sa kanyang salita, may dumating man ng mga pagsubok, ano bang sabi ni Lord? Kung naalala niyo po yung nung time na si Pedro ay nakita niya si Lord na naglalakad sa tubig or sa dagat, naglalakad si Lord nun.
Sabi ng mga kasamahan nila sa bangka, may multo daw. So sabi naman ni Pedro, sumagot si Lord na hindi siya multo. Sabi ni Lord, ako ito. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. So natandaan niyo yun. Kaya sabi ko, importante yung pananatili sa salita ng Panginoon. Sabi ni Lord, do not fear. Sabi ni Lord, di ba, huwag kayong matakot. Sabi niya kay Pedro, huwag kang matakot. Lakasan mo ang iyong loob. So si Lord mismo ang nagsabi nun. So kung nananatili tayo sa salita ni Lord, hindi tayo matatakot mga kapatid. Ano man ang pagsubok na ating kaharapin, dahil alam natin na nandiyan ang Panginoon at siya yung nagsabi na huwag tayong matakot. Diba? Sabi din ni Lord, do not worry, instead pray. Manalangin po tayo. So yun yung mga salita ni Lord na kung nanatili tayo ay masusunod natin yung utos ng ating Panginoon. At yung faith talaga napaka-importante mga kapatid. Yung i-share mo yung faith mo kay Lord Jesus, isa yun sa utos din ng ating Panginoon, dahil nga kung meron kang tunay at genuine na pananampalataya sa Panginoon, ay talagang hindi mo yan itatago. Sa halip i-share mo yan, lalo na sa iyong mga kaibigan, sa pamilya mo, siyempre i-share mo yan. At isa pa sa mga utos ng ating Panginoon, or dapat na maranasan natin mga kapatid, yung takot at paggalang sa Panginoon. Kasi once na meron kang takot at paggalang sa Panginoon, doon nag-i-start yung karunungan. So doon ka binibigyan ng Lord ng karunungan, kasi meron ka ng paggalang sa Kanya, meron ka ng takot sa Kanya. At doon napapakita mo na talagang at yun nga, yung mga nabanggit diyan, masasabi mo na talagang yung puso mo naka-align sa Panginoon, pag yung iyong kaisipan. Sabi nga dun sa Matthew 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yun mga kapatid, yung mga example kung paano natin masusunod ang utos ng ating Panginoon. Ano naman yung pangalawa na utos ng Lord? So second, sabi po doon, Matthew chapter 22 verse 39. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. So, yun yung pangalawang utos ni Lord. So, halos ganun din siya mga kapatid, kung paano kung ano yung pinaparamdam mo sa iyong kapwa na pagmamahal. Kaya nga sabi dito ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung ano yung compassion mo sa iyong kapwa, nakikita rin yan ng Panginoon, nakikita rin ng Lord kung talagang gusto mo siyang ma-win, gusto mong maaka yung iyong kapwa sa paanan ng Panginoon para maligtas din siya, para maligtas din yung iyong kapwa. Nakikita ng Lord yung iyong compassion. Kaya doon naniniwala ako na yung pagbabahagi ng salita sa kapwa, yun din yung tunay na compassion. Doon nasusunod mo rin ang pangalawang utos ng Panginoon, dahil sinishare mo yung gospel ni Lord dun sa iyong kapwa. Sinishare mo din yung faith mo sa iyong kapwa. Kaya ang sinasabi lang po dito, ang pinaka importante na alam natin, yung greatest commandment ng Panginoon. Dahil kung naalala niyo po yung 10 commandments, tinutukoy din po doon ay ang Panginoon at ang kapwa. So, mahalin ang Panginoon, yung tunay na Diyos po. Mahalin natin yung tunay na Diyos. Hindi natin siya nakikita, pero alam natin na lagi siyang nandyan. Mahalin natin yung ating kapwa, dahil sila ay nilikha din ng ating Panginoon. So, pare-pares lang po tayong nilikha ng Panginoon. Hindi man lahat ay nakakaunawa pa,
Hindi man lahat ay napapagkalooban pa ng pangunawa kung ano ba yung tunay na pagmamahal sa kapwa, ay hindi nangangahulugan na hindi nila malalaman yun. Darating yung time na maiintindihan din po nila kung ano yung pagmamahal sa kapwa. At saka kung natatandaan nyo mga kapatid, yung 10 Commandments na yun, talaga dito siya nakapaloob. Kumbaga naging dalawang utos na siya. Mas madali na siyang tandaan mga kapatid. Dahil nga dito na talaga siya nakapaloob mga kapatid. So hindi ko pero kung bubulayin niyo po talaga yung 10 Commandments talaga, para siya sa Panginoon at sa kapwa talaga. Siyempre, di ba sabi na huwag kayo makikiapid, no? Di ba? Kung mahal mo ang iyong kapwa, may asawa na siya, huwag kang makikiapid, huwag kang mangangalunya. Sabi doon, huwag kang magnanakaw. Di ba? Kung mahal mo ang iyong kapwa, naghahanap buhay ng maayos yung tao, tapos nanakawan mo, hindi mo siya mahal. Kaya yun ay patungkol naman sa kapwa. Ang sabi naman ng Lord, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan o ribulto. Ngayon, kung mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita at alam mong laging nandyan, hindi ka sasamba sa kung ano-anong gawa na Diyos-Diyosan mga kapatid. At maraming Diyos-Diyosan po hindi po natin hinahamak yung kanilang pero ang alam po natin talaga, ang Diyos po ay hindi po nakikita, pero alam natin na lagi siyang nandyan. Marami pong patunay sa Bible na ang mundong ito na ating ginagalawan ay tungtungan lamang ng paa ng ating Panginoon. Kumbaga, lantaran tayo sa Lord, lantaran tayo nakikita ng Panginoon. Kaya hindi na natin kailangang sumamba pa sa iba, dahil ang Panginoon dapat siyang sinasamba. Ang Panginoong Jesucristo lamang, siya ang tinutukoy ng Ama. Tingnan niyo po ito mga kapatid, i-share ko rin po sa inyo ito. Ang tinutukoy ng Ama, kung bakit Trinity po, ito salamat sa biyaya ng Panginoon. Kung bakit Trinity po, kasi ang tinutukoy ng Ama na dapat natin sampalatayanan ay ang anak. Ngayon, ang pinapangaral ng anak ay ang inuutos ng Ama. Nagigets niyo mga kapatid? So, dalawa na. Ngayon, sabi ng Panginoong Jesucristo, kapag umakit na siya sa langit, bababa ang banal na Espiritu na siyang makakasama natin. Ang banal na Espiritu daw po ang magpapaalala ng mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang banal na Espiritu, siya na yung nagkukumbik sa atin mga kapatid. Siya na yung nagpapaalala ng mga sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang hindi pa na dumarating ang second coming ng Panginoon, pero dito muna tayo focus. Ang Ama, ang tinutukoy ang anak. Ang anak, ang tinuturo ay ang sinasabi ng Ama. At ang banal na Espiritu, sabi ng Panginoon, bababa once na siya yung umakit na. Ang banal na Espiritu, ang sabi ng Panginoon, siya ang magpapaalala ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, kaya nagiging Trinity po sila, kasi isa po talaga ang kanilang layunin. Iisa ang kanilang pagmamahal. Iisang Diyos lang po sila mga kapatid. Kaya huwag po tayong malilito. Iisa lang po ang kanilang layunin, ang maligtas po tayong lahat. So nagkakaroon lang siya ng tatlong persona, pero iisa lamang po sila. Dahil nga makapangyarihan ng Diyos, hindi nalilimitahan ng kanyang kapangyarihan. Kaya niyang gawin ano man ang gusto niya, dahil siya po ay tunay na Diyos. Amen mga kapatid. So yun lang po, na-share ko lang po sa inyo kung bakit nababanggit ang Trinity sa Bible, kung bakit wala mang Trinity na nakasulat, pero bakit nagkakaroon ng tatlong persona. So yun po yun mga kapatid. At sige, yun lang po muna mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. Naway patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Salamat po sa inyong pong oras, at kayo po ay nakiisa
sa oras na ito na tayo ay nagbulay ng salita ng Panginoon. So huwag niyo pong kalimutan din yung John 3:16 mga kapatid. Yan, dahil yan po ang isa sa patunay na dapat tama yung ating Diyos na sinasampalatayanan. Dahil sinabi po dyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pangan sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? So dapat tama kung kanino tayo sumasampalataya, mga kapatid. At ang tinutukoy po doon na ating sampalatayanan na ang Panginoong Hesukristo. Siya po. At ang hindi sumampalataya sa Kanya ay talagang sabi sa John 3:18, hinatulan na. John 3:18 tama. Hinatulan na yung hindi sumampalataya sa Kanya. Kaya wag po kayong malilito mga kapatid. Hanggat maaari, bulayin niyo po ang salita ng Panginoon. Sabi nga po ito i-share ko din po sa inyo, Deuteronomy. Kung bakit ganun ka-importante na Deuteronomy. Yan, bakit ganun ka-importante na dapat bulayin ang salita ng Panginoon. Yan, Deuteronomy chapter 6. Chapter 6. Yan, sana magpapaalam na tayo, pero ito ay sa atin ng Lord. Thank you, Lord. 5 Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7. Sabi po dito sa 5, ibigin mo si Yahweh. Yan o. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Diba? So yun ay reminders ng Lord. Sa ibang salin yan, ibigin mo ang iyong Panginoon. Sabi po diyan, Panginoong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. So same siya doon sa first commandment, mga kapatid. At ang sabi pa ng Lord dito, ang mga utos niya ay tanim ninyo sa inyong puso. At ito pa yung isa sa reminders ng Lord sa verse 7. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Diba? Ganun kahalaga ang salita ng Panginoon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sabi ng Lord, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. So, ganun kahalaga. Sa ibang salin po yan, ang nakalagay po dyan, pag-usapan ninyo ito, kahit kayo ay nakahiga, kahit kayo ay naglalakad, or kahit pagising ninyo sa umaga. So, ganun po siya ka-importante, mga kapatid. So, i-desire nyo po ito, mga kapatid. Hindi po kayo talo, or hindi po kayo masasayangan ng panahon once na ang inuna nyo po ay ang Panginoon. Seek first the kingdom of God, Matthew 6:33, mga kapatid. Huwag nyo sayangin yung pagkakataon habang nabubuhay po kayo. Habang binibigyan po kayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay, huwag nyo pong sayangin. Unahin nyo po ang Panginoon. Basahin nyo po yung kanyang salita. At maiintindihan nyo po kung kalooban na ng Panginoon na ipaunawa sa inyo, mauunawahan nyo po ang kanyang salita. Amen, mga kapatid. Thank you so much. Glory to God. All glory to God. Thank you, Lord.